nakita niyo yung history, yung journey ni Kuya Noel Abante na from diabetic siya, na amputate, then I think nag-insulin pa siya for 2 months, tinanggal niya, then eto na, creatinine is 2,000, need dialysis, and now, magwa 1 year na sila sa June, okay? And nakakakitaan sila ng pag-improve ng kanyang kidney. Okay? Although hindi siya 100% na mag-i-improve, yes, but to lower it down to less than 300, aba, milestone na yun. Bihira po sa mga nagdadialysis na bumababa ng less than 300 ang kanilang creatinine. And hopefully, ito yung maging lesson sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? Na pwede natin i-improve ang health ng kidney kahit damaged na siya. Okay? So, sasagot po tayo, no? Pero tandaan, no? This live is for additional knowledge. And of course, if you have health condition, please consult your trusted doctor. At kung ang inyong lifestyle is involved itong low carb, dun po kayo sa doctor na nagpa-practice nun. Okay? Para mas sa totoo lang, magkakaintindihan kayo. Hindi yung nagkakaroon ng separate na ideas kung walang alam naman sa inyong lifestyle, yung inyong private physician. Okay? So, yes, hello. Ano dapat gawin pag mataas ang creatinine? Okay. Well, mag-low carb. But you should be seek consultation first. Kailangan may baseline din tayo. May mga laboratory. Alamin natin kung ano yung mga kailangan na alamin. Phosphorus, potassium, no? Yung mga electrolytes ninyo, kailangan malaman natin. Okay? So, yun. Mag-low carb but be guided or monitored kung nahihirapan kayo. Okay. Ano pa mga questions nyo dito? Okay. Sabi ni Miss Chuchu, napaka-effective ng healthy lifestyle, lalo na sa may health issues, basta guided ng doctor like Doc Brian. Ako, thank you so much. And of course, if nahihirapan kayo, magpa-coach. Andyan si Kuya Gibo at talagang maalaga, katulad na sabi ni Ma'am Marites. Okay. Okay, ano pa yung mga questions niyo dito? Ang inaalam, ang aking clinic. Nasa QC, ACE QC and ACE Valenzuela. Dito rin sa Bukawi, meron din po. Plus, you need just to have mag-message lang po at sasabot po ako dyan. Okay, nag-start ako last January. Sabi ng doctor ko, kailangan ko diet. Nagkakabukol sa likod ng tuhod. Hirap maglakad kahit malapit lakarin. Hindi ko kaya, laki ng improvement since nag-low carb ako. Congratulations po, no? Imagine mo yan, no? Nag-low carb, pero nag-improve ang kanilang, no? Yung nararamdaman. Actually, once na tinanggal natin yung mga inflammatory foods, mga sugar foods, no? Mapapansin nyo, gumaga ng pakiramdam, yung mga nararamdaman yung mga masasakit, nawawala. Okay? Yan. Okay. Thank you so much doon sa mga nag-share. Please do not forget to share. Para magkaroon ng mga idea yung mga ibang tao, no? Alam niyo ba yung kidney disease? Magkakagulatan talaga eh. Yung iba dati, sabi nila sa akin, Dok, dati nasa 120, 150. After 1 month, biglang nag-500. Okay? So, natatakot na sila pagka ganun ang nakikita nila. Okay? So, do not worry. Lahat mayroong solusyon. Alamin lang natin ano ang root cause. Sa totoo lang, if you are diabetic and hypertensive ang nag-cause ng inyong kidney disease, you need to control your sugar, you need to control your blood pressure. Makakapagpahinga po ang inyong kidney. Okay?
Okay. Okay, dirty low carb. Ayun. Elevated ang uric acid, maybe you are dehydrated. Okay, LDL, konti lang po yung mga need natin malaman yung triglycerides, your HDL, huwag yung LDL at saka yung total cholesterol. Okay? Kasi if your LDL is high but your triglyceride is low, do not worry. Okay? Ang problematic dyan, if your triglycerides is high and LDL is high. Problematic yan. Okay. Okay, may nagsasabi, nag-start na siya ng low carb. Have a baseline lab result muna ha, bago mag-start. Okay. Pwede po ba ang low carb sa rheumatoid arthritis? Yes po. Need ng guidance muna. Lahat, alam ko, walang idea sa low carb. Ang dami ko mga patient kayo, no? They have no idea sa low carb. Kaya pagka sinasabi ko yung mga gagawin, biglang nagdidilat ng mga mata nila. Ha? Di ba healthy yung ganun? Hindi pala. Well, case-to-case basis po yan. O ano yung mga conditions ninyo, aayusin natin. May magugulat kayo na dapat, ito is healthy, but ngayon hindi. Para dito. Case-to-case. Kung ano yung mga health condition, aayusin natin. Regarding sa staghorn, no? May nagtanong. May staghorn po ako at diabetic din po ako. Nako, pagka staghorn, no? May sunga yan, kaya may horn. I think surgery ang kailangan dyan. Mahirap gibain na yung merong sungay. Okay? But the diabetes, yes, it's easy to address. Maniwala lang kayo. Okay. Yes, meron din po akong online consultation, not only face-to-face, mag-message lang for the appointment. Okay. Yes, nakakataas po ng potassium. Yung mga leafy vegetable, nakakataas po ng potassium yan. So if you have elevated potassium, may mga vegetable lang na allowed. So pwede yung eggplant, okra, cabbage, lettuce, pwede po yan. Hindi yan matataas sa potassium. Okay? Okay. Ayan. Psoriasis. Naku. Strict, low carb. Lahat ng mga may psoriasis, mag-i-improve. Yung mga may allergic reaction, tatanggalin natin yung mga processed food, sugar. Real foods ang kakainin ninyo, makikita nyo improvement sa inyong skin. Makikita nyo improvement sa inyong allergy. Mapapansin nyo, hindi na kayo nagkakaroon ng allergic rhinitis. Okay? Ito. Good evening, Doc. Ask ko lang, diabetic ako, nag-start ng low carb at no sweets, 3 weeks na, nakapag-fasting na ako 14 hours, 2 times na, noong sugar ko nasa 8.5. Ngayon, may mga times di na ako minsan umiinom ng maintenance ko kasi bababa na sa 5 na minsan 4.9, may times 7 dyan na ako mag-inom ng gamot. Tama ba ginagawa ko? No. Okay. Much better talaga magpa-guide po kayo dyan. Okay? Yung maintenance, hayaan yung doktor ang magtatanggal. Okay? Meron silang basis bakit magtatanggal. Kung hindi nila tatanggalin, ako magtatanggal yan. Pero kailangan may basis yan. So, yung sugar monitoring sa daliri, screening po yan. Ang confirmatory, dapat yung fasting blood sugar at yung HbA1c. If these are normal, magbabawas ako ng maintenance. Okay? As long as, eto hindi porket bumaba yung FBS, nag-normal ang HbA1c, magtatagal. Kailangan, i-continue nyo ang pag-low carb. Kaya nga may follow-up yan. After 3 months, follow-up. Pagka tumaas yan, ibig sabihin, napakain ulit kayo ng mga high carbs, mga sugar, processed food. So, nagdulot ng pagtaas. Siyempre, ibabalik natin yung maintenance. Ibig sabihin,
hindi nyo kayang i-maintain ang low carb. Need nyong i-maintain ang remission ng diabetic. Dalawang normal na FBS and HbA1c. Okay po. Makakatikim kayo ng mga dun sa quotient food list na yan. Kaya consult na po at ayusin natin yung ginagawa natin. Okay? Okay. Doc, pwede po bang messenger lang po kami mag-talk sa iyo? Yes, for online consultation, pwede po. Message lang po. Kala ko may tanong. Okay. Ano pa mga question niya? Yes, okay po ang egg sa CKD. Out nyo lang muna yung egg yolk. Nagpapataas po yan ng phosphorus. Ha? Kung mataas po ang phosphorus nyo, out po ang egg yolk. Ang husband ko po, Doc Brad, di na siya nakain. Rice more on veggies na siya. Nataas pa rin po ang potassium niya. Okay. May vegetable po na mataas ang potassium, mga leafy vegetable. So, meron lang mga allowed na veggies na hindi mataas ang potassium like okra, eggplant, cabbage, lettuce, yan. Broccoli, hindi matataas ang potassium. Alamin niyo po. Kaya nga, tanggalin niyo po yung mga vegetable na matataas ang potassium. Thank you po. Thank you po sa mga follower na nakikinig. And please ask question. Sasagutin natin yan. Okay. May gamot sa staghorn surgery. Mahirap tibagin na yung staghorn na yan eh. Kailangan surgery. Tapos nakakapit na yan. Okay. Doc, 27 years old. Diagnosed hypertensive, stage 1, then lab test po is normal lahat. SGPT is 102, so liver enzyme. Doing low carb na po since the diagnosis. Okay. Tanggalin nyo na po yung mga fruits. All sweeteners out. Yun lang. Kahit walang supplements po yan. Mamahal na mga supplements ng liver, no? So, no need for that. Tanggalin lang natin yung mga fruits, mga fructose. Yan. Papataas po ng liver enzyme. Okay? Then after 3 months, repeat your liver enzymes. Okay? Alright. So, Doc, mawawala din po ba ang palpitation at anxiety sa low carb? Okay. Alam nyo, pagka may anxiety, dyan nagkakaroon ng palpitation. Yung iba, pagka nag-palpitate, nag-anxiety na. Pag may anxiety, ina-advise ko na magpa-monitor. Why? You need someone to talk to. Kailangan may kausap po kayo. Alam niyo, pagka nag-anxiety kayo, tapos bigla may nakakausap kayong Doc Bry or Kuya Gibo, nakakausap niyo, nawawala yung anxiety. Nag-i-improve. You need someone to talk to once na pumasok ang anxiety. Pagka may naramdamang masasakit, nag-a-anxiety. Pagka nag-BP, nakitang 140/90, mataas na, lalo nag-a-anxiety. Kaya paulit-ulit silang nag-BP. Every 5 seconds, 10 seconds. Hindi yan gagaling. Need someone to talk. Yes, mag-low carb po kayo. It will improve you. Okay. Ano pa? Okay, ano daw mga pagkain pag mataas ang creatinine? Alam nyo, magugulat kayo pagka pa-consult muna kayo at i-ready ninyo ang inyong i-ready niyo sarili ninyo kasi magugulat talaga kayo sa maririnig, no? Marami pong aayusin, marami pong aalisin. But ang question nyo dyan, ano na lang kakainin ko, Doc? No, marami pa rin kayong makakain. Katulad na sinabi ni Kuya Noel, nung nag-low carb sila, masasarap pa rin yung mga nakakain nila. Kahit salt and pepper, alam nyo ang nakakatuwa dito. Masasanay ulit yung labi natin, yung dila natin.
sa salt and pepper na pampalasa. Dati, puro mga pampalasa na matatapang. So, pagka may salt and pepper, parang walang kalasa-lasa, no? No. Once na tinanggal natin to yung mga condiments at nag-rely tayo sa ordinary salt and ordinary pepper, mas masarap ang malalasahan niyo dyan. Okay? Okay. Doc, may type 2 diabetes po ako. Okay, sure. Yan yung pinakamadaling ayusin natin. Alam nyo, tandaan ninyo, if yung medication ninyo sa diabetes, every time you go to your doc, dinadagdagan every time you visit them. Ibig sabihin, hindi kayo gumagaling sa diabetes. Hindi nag-i-improve. Nagwo-worsen. So pag nag-worsen ang inyong diabetes, humanda na kayo sa complication. Ano yung mga complication? Stroke. Imagine mo normal ang BP. Walang maintenance. Bakit na stroke? Because of your diabetes. Pwede rin kayong heart attack. Pwede rin mabulag. Pwede rin magkaroon ng matanggalan ng paa, ma-amputate. No? Magkaroon ng diabetic neuropathy. Tinutusok yung mga talampakan ninyo. Ang sakit-sakit. And yung iba nagda-dialysis. Why? Dahil kidney disease. These are complication of diabetic pag hindi nyo makontrol. Okay? So need nyong i-control ang sugar ninyo. Hindi siya kailangan ninyong i-control dahil talaga magkakaroon kayo ng complication. At wag naman sana dumating yung panahon na andito yung complication ninyo. Okay, start now. Good evening po. Pwede po ba, Doc, kung may iniinom na gamot, isabay yung cloves? Okay lang po. Yes. Okay lang po yan. Continue nyo lang po. Advice ko, make a journal of your blood pressure upon waking up and before going to sleep. Make a journal. Okay? Ayan. Ano pa ba mga question? Okay. Doc, bakit strict low carb? Strict low carb ako 5 years. Bakit dati pumayat ako ngayon tumaba uli? Okay. Siguro palagi kayong nasa caution food list. Okay? Strict lang kayo sa safe food list. Out nyo ang caution food list. Okay? Nasosobrahan po tayo doon. Kaya pansinin nyo, pagka nagka-crave ulit kayo, ibig sabihin palagi nyong kinakainan yung caution. Ang caution food list, yan po yung mga pagkain na hindi everyday kakainin. Pwede yan 2 or 3 times a week na. Ang nangyari, yung nasa caution food list, ginawa nilang everyday. No, ang safe food list, yun yung everyday na pwede nyo kainin. Okay? Other benefits ng low carb, pumupogi, gumaganda, nawawala yung mga masasakit. Kung meron kayong spondylosis, masakit ang balakang, ang likod, dahil overweight, dahil obese. Pag nag-low carb, pumapayat, nagno-normal ang timbang, nawawala yung pressure, nawawala yung sakit. Ano pa yung other benefits? Yung iba, yun, kanina, sabi ni Sir Noel, lumago yung buhok niya. Pati lalong pumogi. Okay? Do it. Wala namang mawawala kung i-try niyo. Okay? Yeah. Pwede low carb sa high blood? Yes. May vertigo? Yes. Nahilo ako pag nalipasan ako ng kain. Kaya nga, listen to your body, eat when hungry, stop when full, chew your food properly 20 times or more before swallowing. Okay. Doc, pag low carb, bawal ang mga fruits. Okay. If you are diabetic, if you have fatty liver, yes, out po ang fruits. Why?
fruits is fructose, sugar. So diabetic, tataas po. Kung may fatty liver, fructose kasi sa liver yan dumadaan. So nagpapataas ng liver enzyme. Okay, so out po. Ang allowed lang, yes, strawberry and all the berries and avocado. Huwag po kayong mag-alala. Once na ma-address natin itong mga health condition ninyo, diabetes, yung fatty liver, titikman din natin ang mga fruits. Pero make sure, kasi ngayon ang mga fruits natin, GMO. As much as possible, walang GMO. Natural fruit ang kainin. Pero sa ngayon, pag may health condition, out ang fruits. Okay. Okay, IgA nephropathy, stage 5 but not yet dialysis. Nagtatapon ako ng protein sa ihi. Yes, all kidney disease is merong mga protein sa ihi. So, you need to be guided, monitored. Consult muna tayo with a baseline lab. Then, let's talk. Meron ako mga patient from abroad, IgA nephropathy. Nag-improve ang kanilang CREA. Yung protein, nalilesen. Pero need natin maging open-minded kasi magugulat talaga kayo sa mga maririnig niyo. Okay? Consult, yes. Yes, thank you po. Lakay Michael Tumaliwan. Thank you so much. Hello, gusto ko kung gusto ko ipakita ang fibers. Yes po. Mag-message lang po for appointment. Yes, doon sa mga matataas ng creatinine, pag-aralan po natin ang low carb. Pagka nahihirapan, be guided and monitored. Mas maganda na monitor na kayo para hindi na kayo nag-eksperimento. Okay? Doc, anong pampataas ng electrolytes? Electrolytes. Kung mababa ang electrolytes niyo, uminom kayo ng electrolytes. Kung mababa ang sodium, ibig sabihin, konti ang asin ninyo, mag-electrolytes. Okay? Kung mababa ang potassium, mag-electrolytes po kayo. Meron po, homemade electrolytes. Alam na natin yan. Okay? Okay. Hello po, Doc. Advisal po ba magsimula sa low carb kung nakasked po for cabbage this June? June? Ano ba ngayon? April? Yes. Habang wala pa yung operation, strict low carb na po kayo. Why? After an operation or a surgery, mas mabilis ang recovery ng mga naglo-low carb. Mas mabilis. At mas malakas kayo. Okay? Mas malakas po, mas energetic. Ako. Sige po, start na kayo. April pa lang naman. April, May. Kaya po yan. Ha? Doc, kung nanay ko po may diabetes, sumasakit ang talampakan, gusto ko po sana ipakonsult. Yes po, mag-message lang po. No? Marami po tayong mga elderly, 60, 70 years old. Okay, 60, 70 years old na nag-i-improve. Okay? May 80 years old pa nga eh. Okay? Yan. Okay, Doc Brian, mabulang ihi, na-trace po na may protein. Okay. If your urine has protein, huwag kayo mag-worry. Number 1, baka may infection. Infection can cause protein sa ihi or bula-bula din. Infection. Number 2, dehydration can cause protein sa urine. Huwag muna kayo mag-worry. Pag strenuous activity, nag-ala Arnold Schwarzenegger kayo, ang bibigat ng binubuhat, can cause protein sa urine. Okay? Huwag kayong mag-worry muna. Tingnan natin yung mga ibang laboratory. Okay? So, lahat po tayo, no? May new beginning. Nandito tayo sa health natin na nagda-dialysis, nandito tayo mayroong cancer, mayroong nag-i-insulin, first time na nag-i-insulin, may mga gouty arthritis, hindi nila malaman kung anong gagawin. There is a new beginning. How? Do low carb.
do it properly, consult your doctor, and do coaching, magpa-coach. Alamin natin how to do it properly. Alamin natin ano ang pros, ano ang benefit ng low carb, ano ang, well, alam natin na ang mga sakit na to, hindi lang sa gamot natin aayusin. Kung aayusin natin yung mga kinakain, kung aayusin natin yung mga iniinom natin, kung aayusin natin ang mag-exercise, mag-fasting, lahat ng ito magdudulot ng napakagandang benepisyo sa atin. So, if you have a right mindset with the proper low-carb nutrition, doing fasting, and having an active lifestyle, you will be the best version of yourself, and you will adapt and then evolve. Ingat po kayo dyan. Good evening. God bless. Bye!